tayo'y pinalad na makakausap ang Pangulo ng Laban TNVS. Nasa linya si June De Leon, ang Pangulo ng Laban TNVS. Magandang hapon po, Sir June. Magandang hapon po sa inyo at magandang hapon po sa inyong mga taga-subaybay. Ayun, good afternoon po. So, una sa lahat, naintindihan ko po na nag-rollback ang mga produktong petrolyo. Pero sabi po kasi ni Secretary Sharon Garin, posibleng dumagdag to dahil nagkaroon ng sabihin na nating setback or nagkaroon ng nabigo na magkaroon ng peace deal sa pagitan ng US at Iran. Ano pong reaksyon niyo po doon? Dapat po kasi ang panawagan talaga natin, may balik na sa dating presyo ang gasolina at diesel, no? Ibalik ito sa 57 to 70 pesos. At dapat ito pinoproblema at sinusolusyonan ng ating gobyerno. Pero magkagera man o tumigil man ang gera, dapat meron tayong solusyon dyan. Handa dapat ang ating gobyerno sa mga ganyang sitwasyon. Kung ang pinapakita lang natin ng ating gobyerno ngayon yung kahinaan at hindi kahandaan ng ating mga sangay ng gobyerno. Dahil nakita nyo naman, naghihirap na, ang luwag-luwag na ng kalsada. Walang masakyan ang ating mga kababayan. Bakit po walang masakyan ngayon? Dahil ayaw nang bumiyahe ng mga transport, public utility vehicles natin. Dahil lugi nga kapag bumiyahe sa mga panahon na to. Ayun, no. Yes, Sir June, ito naman matanong ko, magkano na po ba ang average na nawawala sa kita ng mga transport group, lalo na sa TNVS drivers kada araw? Kung magkano, yung buong kita po nawawala dahil lugi po kapag bumiyahe. Kailangan pong bumiyahe ng 16 to 18 hours para kahit papaano may pangkain ng kanilang pamilya. Yan lang po ang itinatawid nila. Pero kapag ikaw ay nangangamuhan at may operator ka, wala na. Wala na pong naiba-boundary. Kumbaga, mabait na lang ang operator, yung may-ari ng sasakyan, kaya pinagbibigyan na lang yung mga drivers kahit papaano may kita sila. Pero may problema po ang mga operators. Okay. Dahil ang mga operators po sa TNVS ay utang po sa bangko Nako. ang mga sasakyan. Sir June, bali marami na rin po ba mga TNVS drivers ang parang nagpalit na ng karir sa inyong base sa inyong mga impormasyon? Talaga pong hindi nagpalit ng karir, no? Hindi ko alam kung nakahanap ng trabaho. Ay. Kesa sa bumiyahe ka at mauwi sa pagkalugi, doon na lang, tutulong na lang sila sa bahay nila. Yung iba, dumidiskarte, nagtitinda ng kung barbecue, ang iinihaw dyan sa kanto, yung iba, pumasok na personal driver, yung iba, nagko-construction, para kahit pa paano, may tawid nilang kanilang pamilya. Kumbaga po, sumasideline po, sir, no? Oo. Hindi na sideline ngayon, talagang full-time sila ngayon ganon. At yung mga sasakyan, alam nyo, ngayon lang, sa atin lang, 8 units ang ipinahatak na ng mga drivers. Pero nangako naman sila, pag maayos lang lahat, babalik sila para magserbisyo sa ating mga kababayan. Bakit ka nga naman, partner, mag-i-stay sa isang trabaho na alam mong lugi ka no? Parang negosyante lang. Bakit mo pa itutuloy ang negosyo kung ikaw ay malulugi? Tama naman yun. And speaking of lugi, partner, totoo po ba na umaabot sa 700 pesos ang lugi ng mga drivers? Laki At naman. saka, ano po yung basehan nyo po para dito? Hindi lang po 700 pesos. Lalo na sa diesel, yung mga gumagamit ng diesel. Kasi halos doble na ang presyo ngayon. O kung 1,200 ang diesel mo noong mga nakaraang buwan, ngayon, 2,400 hanggang 3,000. Yun po yung nawawala. Ganun kalaki ang nawawala sa kita. Buong kita na po yun ng mga driver sa isang araw eh. So ano po talaga, luging-lugi talaga. Wala More na. than 700 pesos talaga to, sir, no? Negative pa yata, Sir June? Opo, talagang kailangan mong bumiyahe ng napakahabang oras. Kapag minalas-malas ka pa, lugi talaga. Nako po. Sir June, ito naman, di ba nag-anunsyo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon ng rollback sa mga produktong petrolyo at 20 pesos nga ibinaba dito sa diesel, 4 pesos sa gasolina, 8 pesos mahigit sa kerosene. Ito ho ba ay malaki ng tulong sa inyo para sa mga transport sector? Sa tingin nyo ho? Bibigyan ko po ng computation ng ating mga taga-pakinig. 150 po ang pinanggalingan ng diesel. Babawasan mo ng 20 pesos.
130 pesos pa rin yan. Kumbaga, hindi, may tulong na konti pero lugi pa rin eh. Lugi pa rin talaga. Ngayon, kung mabawasan ng 20, dapat meron pang iba para mas makabawas. O, bilyon-bilyon yung inilabas nila. Bilyon ang budget, may libreng sakay. Mayroong service contracting. Bakit hindi nilang nila ibigay sa service contracting or sa mga drivers yan, rekta na sa mga gasoline station? Na kapag nagpagasolina ang mga public utility vehicle, dapat mababa. O, ginawan pa nila ng kompetensya yung mga bumabiyahe na public utility vehicle. Sino sasakay sa public utility vehicle? Kung merong dadaan na libreng sakay. Ayun. Diba, ang ating mga kababayan ngayon naghihirap. Naghahanap talaga sila na kung saan sila makakatipid. Pag nilagyan mo ng libreng sakaya, kompetensya po yan ng mga public utility vehicle natin sa kalsada. Yan po yung pananaw natin, ha. Hindi ko po alam kung ano ang nakita nila dito. Bali po, sir, sapat po ba na yung kasalukuyang fare matrix po sa TNVS para mabawi ang tumataas na gastos o kulang po? Isa pa po yan, yung dilaban at bawi ng ating presidente na pagtaasan ng pamasahe ng mga public utility vehicle, hindi lang TNVS at yung mga jeep at iba pang mga pampublikong transportasyon. Kaunti na nga lang ang itinaas, binawi pa. Kumbaga, pinaasa lang yung mga drivers nung panahon na in-announce ng DOTR, LTFRB yung pagtaas ng pamasahe. Excited po lahat eh. Ang sinasabi ng mga TNVS driver natin noon, pwede na to, laban na to, kahit medyo mataas ang gasolina. Tumaas naman yung kaunti ang pamasahe. Pero nung binawi ito ng ating presidente, yung sekretary natin sa DOTR at saka yung presidente, para bawiin niyan basta-basta. Nakakalungkot to. Nadismaya, parang laglag balikat. Laglag balikat yung ating mga drivers dahil akala natin, kahit pa paano, may uwi, dagdag sa ating mga pamilya, ating mga kasama na driver. Ito naman po, Sir Jun, itong may mga drivers na po bang napilitan na nga tumigil at nagbawas na ng biyahe. Ilan na lang ho kaya ang bumabiyahe sa inyong grupo? O nga, dahil maluwag na po yung mga maluwag na kalsada, mga kalsada. Hindi po natin ma-compute sa ngayon, pero ang makakasagot po nito yung mga transport network companies. Pero meron po tayong tinatanong na transport network company, talagang malaki po ang ibinaba ng numero ng mga bumabiyaheng TNVS sa kalsada. Dahil po kaunti na lang po yan, ano po yung epekto nito sa mga pasahero at posible po bang tumaas yung pamasahe po ninyo? Posible po yan, tataas ang pamasahe. Gawa ng, kung marami pa rin demand ngayon, yung marami pa rin order ang mga pasahero natin sa TNVS, tapos kakaunti naman ang mga drivers sa kalsada, dyan po, tataas po ang pamasahe. Ayun. Ito naman, Sir Jun, partner, bukas magkakaroon ng protesta, tama, no? Tama, hanggang tama. Friday. Sa grupo nyo po ba, Sir Jun, ay kayo po ba may planong magkaroon din ng tigil pasada o protesta? O sasali po kayo sa nila, sa mga tigil pasada po nila? Parati po nating sinusuportahan. Maayos po itong manibela eh. Maayos pong talagang pinaglalaban po nila kung anong dapat para sa mga drivers. Kami naman po, yung tigil pasada, matagal na po tumigil yung iba. Hindi mo na kailangan yayain. Talagang hindi na sila kumukuha ng bookings po ngayon. Tayo naman, hindi wala naman tayong ruta, buong NCR, Cavite, Bulacan. Kapag po yan, hindi pinindot ang kanilang application, naka-off lang, wala pong biyahe yan. I see. So, ito, last on my part po, Sir Jun. Ano po yung panawagan ninyo ng grupo ninyo sa pamahalaan para matulungan yung mga TNVS drivers? Hindi lang po sa pamahalaan ang ating panawagan sa ngayon. Pero makakatulong po itong sasabihin ko. At dapat po pag-isipan ito ng LTFRB. At kung sino mang ahensya ng gobyerno ang pwede na mag-regulate sa mga commissions ng transport network company. Dahil sa ngayon, may nananatiling 20 to 25% ang komisyon ng ibang TNCs. Meron pong TNC na tulong sa mga driver, 1% na lang ang kanilang sinisingil.
kinukuhang komisyon. Yung ibang transport network company kaya 1% hanggang 10%. Bakit yung ibang transport network company 20 to 25% pa rin? Pag yan po niregulate ng ating gobyerno, malaking bagay po yan. Tataas po ng mahigit 1,000 ang kita ng mga drivers na hindi itinataas ang pamasahe. Ngayon, kung meron namang tulong ang gobyerno na, yun po, sana sa mga panahon na to, yung excise tax, yung VAT, tanggalin na muna nila. So bale Para naman sang-ayon yan, malaking tulong po yan. So bale sang-ayon po kayo sa sinabi ni ni Kamodi na gusto din niya po na tanggal yung excise tax sa Suspendin VAT. muna. Hindi suspende kasi sabi niya kasi Tanggalin na. Tanggalin na. Tanggalin na yan kasi deregulated. Alam nyo, napakahalaga ng diesel at gasolina. Talagang yan nagdidikta ng presyo ng ibang mga bagay. Kapag mataas ang gasolina, crudo, talagang tumataas din ang mga bilihin. Yung sweldo naman ng mga manggagawa natin, hindi naman tumataas. Tama ho. Diba? So, ganun din. Mas maganda, pag-isipan ng gobyerno talaga, malulugi. Bakit? Negosyo ba ang gobyerno natin? Bakit malulugi? Para naman sa mga taong bayan, kapag tinanggal yung VAT at saka excise tax ng mga gasolina at crudo, malaking tulong po ito sa ating mga kababayan. Ayun. Sir Jun, ito na lang, ano naman ho ang mensahe nyo sa publiko na sana naman maunawaan sila sa kanilang mga desisyon kung magtigil pasada man sila or yung ibang driver ay hindi na magpatuloy sa pagmamaneho. Ano po mensahe nyo sa publiko, sir? Sa tingin ko po, yung ating mga kababayan na nakikinig, naiintindihan nila kung bakit yung mga transport sector, meron pang mga sa kabila ng krisis, sinasabayan pa ng tigil pasada. Alam naman po nila na nalulugi. Alam nyo, yung mga bumabiyahe pa ngayon, sinasabi nila, nagtitip na. Kung sanang nagdadagdag ng pamasahe yung mga pasahero na kahit papaano, merong extra. Pero yung mga dati po, mas marami po ito na sumasakay sa lalo na sa TNBS. Hindi na po sila sumasakay ngayon, nag-jeep o kaya nag-motorcycle taxi lang. Yung mas mura. Para naman makatipid. Ayun po. So, Sir Jun, kahit gusto namin pong pahabain tong conversation, yung pag-usap natin, natatalian din po kami ng oras. Kaya marami pong salamat sa pagpapaunlak po sa amin dito sa Biyaheng IZ. At sana po sa mga susunod na pagkakataon, makakausap po namin kayo at makakausap po namin kayo ni Sir Bong Debriha na presenter po, yung host po ng programang ito. Maraming salamat po, Sir Jun. Maraming salamat po sa pagkakataon at malaking tulong po ito na kahit papaano na express ng mga drivers at mga sa public utility vehicle na sektor yung ating mga hinaing sa gobyerno at sa ating sitwasyon ngayon. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Maraming po salamat ulit. Sir Jun. Ayun. So, narinig niyo po yung Pangulo ng Laban TNBS, si Jun De Leon.